May elemento na minamature pa niya tayo, merong maturation ng ating faith. Amen. Kasi pag hindi tayo marunong mag-manage kung ano man yan, pwede tayong mawala, masira ang relasyon sa Diyos. Amen. Clear? Amen. O, tandaan nyo lagi. Yan. Number 2 na tayo. Ang dami na natin. Ba't 2 pa rin to? Praise God's greatness by studying His Word. Oo. Kasi doon mo lang makikita ang kadakilaan ng Diyos. Huwag lang puro kwento. Dakila ang Diyos, alam ko. Sinagsabi, narinig ko. Pwede bang ikaw mismo matuklasan mo din? Amen. Kapag nagbasa ka, panahon ng Genesis, wow, Exodus, nakita mo ang kadakilaan ng Diyos. Paano sila niligtas? Hindi lang sila pinalaya. Pagdating sa Red Sea, Lord, paano na? Sabi ni Moses. Saan kami dadaan? Dagat to. Paglingon niya, kung gusto niyang bumalik, andyan na yung mga tropa ni Pharaoh. Alikabok na ang daming mga chariots ang sumunod na sa kanila para bawiin sila, pabalikin. Saan kami, Lord? Sinabi ba ni Lord, yan lang. Hindi ko alam saan kayo dadaan. Paano kung ganun ang Diyos natin? O nga, Moses, no? Problema malaki yan. Sa tingin ko, harapin nyo na lang ang kamatayan. Kasi yung kapangyarihan ko, hanggang dito lang sa pampang ng Red Sea. Ba't naman kasi kayo dito dumaan, pagalitan pa niya, no? Pero ibang Diyos What is that in your hand? Kung ano yung nasa kamay mo, pwedeng kapital ng Diyos. Amen. Para gumawa ng kamanghamanghang bagay. Amen. What is that in your hand? Iran. Okay. Strike the Red Sea. Amen. Diba? Amen. Hindi naman kagad nahati yon. Magdamag pang hinawi ng hangin yon. And they walk on dry ground. Amen. Wow! Kung dry ground yan, ang kabilaan, tubig pa din. Amen. Diba? Amen. Hindi po ito hanggang sakong na tubig. Red Sea po ito. Pulang dagat. Meron pong kinuha, no, mga nakidnap sa Red Sea. Recently, 17 na seaman. Kinuha ng mga Iranians. So, nakikipag-negotiate ang ating BBM. Nakikipag-negotiate siya ngayon na i-release yung 17 seaman. Kasi kinuha yung kanilang barko. Eh, syempre, ang daming tripulante dyan, mga Pilipino. Amen. O, di ba? Malamang may mga ka-Facebook pa sa Hong Kong yung iba doon. Okay. Talagang kahit saan mapunta ang meron tayong Number 3 na tayo. Praise God's greatness by showing others justice, kindness, and humility. Lupurin natin ang kadakilaan ng Diyos pag pinapakita natin sa ating kapwa ang katarungan. Justice, hindi po just tiis. Kailangan ang siya ay Diyos ng katarungan. Amen? Yan po yan. Justice. Sunod? Kindness. Ano yung kindness? Kabaitan. Meron pa bang mabait ngayon? Amen. Sino ang mabait dito? Christmas na. Pagka binigyan mo regalo, ang babait ninyo. Minsan ang mabait, bubwit na lang. Diba? Pag may bubwit sa bahay, ako may mabait tayo. Bakit hindi natin matawag ng masama? Kasi marinig daw tayo ng bubwit, kakagatin yung sapatos, damit, di ba? Kaya hindi tayo nagpaparinig ng masama. Huwag ka magparinig ng masama, kakagatin yung
Sapatos, baka pag sapatos mo, butas na yung hinlalaki. Di ba? Ba't ganon? Ang bubwit mabait, ang anak, ang kulit. Alam mo anak, ang kulit mo talaga. Uy, may mabait tayo, okay maingay. Buti pa, ang bubwit naging mabait. Makatalo tayo ng bubwit ah. Sinong mabait dito? Pasikatin natin. May nagsasabi minsan, huwag ka masyadong mabait. Di ba? May mga ganang salitang, huwag ka masyadong mabait, abusuhin ka. Kontra lahat sa Biblia yan. Ang sabi sa Biblia, maging mabait tayo sa lahat ng oras. Oh. At dapat dito magsimula ang kabaitan. Oh, may kausap akong mga 100 na mga mababait. Oh, tignan natin mamaya. Ha? Pag sinabing mabait, we show kindness by lending our neighbors a helping hand. Ano ibig sabihin ng neighbor? Kapit pa. Kapwa. Kapitbahay. Kaya pala inibig niyo ang kapitbahay mo, ha? Ang ibig sabihin ng love your neighbor, ibigin mo ang iyong kapwa. Kayo na, ibigin mo ang iyong kapitbahay. Yung neighbor po dyan, kapwa, hindi po yan kapitbahay. Kaya tama sabi ng Bible, kapag may lumapit at humingi ng tulong na kaya mong ibigay, huwag mong sabihin, bumalik ka bukas at ibigay ko yung hinihingi. Kung kaya, if you have the power to do it, huwag mo nang ipagpabukas. Yun ang mabait. Amen. Ang mabait, isang piraso na lang yung tinapay, gutom siya, pero may gutom din. Hati tayo. Di ba? Kaya nung araw, alam nyo, inabot nyo ba yung kakain tayo bukas yung mga pintuan? Sabi sa probinsya, pag may oy, dam mo na kayo, kain kayo dito! Nakasakay ng kalabaw, oy! O kaya pag may dumaan doon, kain muna tayo. Kaugalian natin yan. Bukas ang pinto ng mga bahay. Noong araw, inabot nyo ba yun? Yes. Pag araw ng fiesta noon, kahit saan ka pwedeng makikain. Yes. Mula sa simulang bahay ko, kalye yan. Pakita mo lahat. Impatyo ka pagdating mo sa Kasi, kaya pag naggawa ng binalay nung araw sa amin, kaban-kaban na malagkit ang pinapagiling. Talaga nakakalbo ang mga sagingan pa sa kababalo. Tapos nakasampay lang sa bahay. Kasi patutuyuin mo yon. Yung tunay na malagkit, hindi tumitigas yun. Nakasampay lahat yan, kalang bandilyas yan. Puro kakanin yan. Kasi lahat ng gustong dumaan, kukuha lang doon. Kukuha ng ang tawag doon, yung kanyang gravy. No? Kakain na siya. Ganun nung araw. Ganun kabait noon. Mag-iwan ka ng tsinelas sa labas. Kasi, di ba, ng trangkahan. Kasi bawal eh. Huwag ipasok ang tsinelas, may mga sign doon eh. Hindi nawawala. Di ba? Ngayon, pagkakain sarado mo na, kain na tayo. Ba't nawala na yung mga mababait? Di ba? Itago mo, hapunan pa natin yan. Nung araw, bago tayo kumain, o magluto pa lang, isasama mo yung kapitbahay mo. Dagdagan mo na nga din para ipadigo. I-share natin, di ba? Magbibigay ka, ano yan? Ito, dinagdagan namin ng luto. Nagtaka yung kapitbahay, bakit 1 month na hindi na sila nagbibigay?
Kasi sabi, Nagsusoli ng ano. tinanong siya, ba't di na kayo nagbibigay? 1 month may tangko ba kayo sa amin? Kasi hindi nyo binabalik yung pinaglalagay. Balik nyo din. Parang, yung 1 month, hindi nyo binabalik yung mga... Kaya pag wala nang binibigay, baka ubos na yung pinaglalagyan. Di ba? Nung araw, pag may nagpapaboda, nagpapa-party, may pakain, hihiram kayo ng mga kutsara ng kapitbahay. May mga cutex sa likod. Mga pink, blue, may color coding yan. Para, pag soli, isa-sort mo lang. Di ba ganon? Walang nawawala nung araw. Ngayon, nawawala na kutsara ngayon. Nasaan na yung mabait? Pumasyar na. Hindi na sikat, ano? Pasikatin natin. Mga mababait. Love your neighbor. At ang neighbor ay? Kapwa. Hindi kapitbahay. Kaya nga sabi, anong gusto mo maging paglaki mo? Sabi ng bata, gusto ko maging doktor para makatulong sa kapwa. Ikaw maging mayor para makatulong. Lahat gustong tumulong sa kapwa. Ikaw naman, anong gusto mo paglaki? Gusto ko maging kapwa. Sabi nung, bakit naman yung napili mo? Sabi, hindi nyo ba narinig po? Lahat gustong tumulong sa kapwa. Pati ako tutulong sa kapwa. Sino nang tutulungan namin? Kaya sabi niya, gusto ko maging kapwa. Para, hayahay. Ano ba? Hayahay. Okay ba mga kapwa? Mabait. Mabait. Panghuli na lang. Humility. Ay, nako. Makikita mo ang greatness ni Lord. Napaka-humble ni Lord. Dahil tayo mga anak ng Diyos, ay dapat nakikita rin sa atin. Ang daming nagdadakila sa Panginoon pag meron silang nakitang humility. Minsan pagka proud na tayo, i-allow ni Lord yung isang humiliating experience para matutunan natin yung lesson ng mag-humble uli. Amen. Amen? Amen. Dapat sa atin, in Christ alone. Diba? In Christ alone, I put my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, is Christ alone. Kaya itong ating, wala bang palakpak nga pala para sa